nabubuhayan ako. Kasi nakikita ko na eto na. Eto na yung mga DDS. Sabi ko nga dati, na habang nag-uusap kami ng mga kasamahan ko, sabi, pag nagutom ang taong bayan, yan sinasabi ni Banat Bay, pag nagutom ang taong bayan, bibitawan din nila yan. Yung bagong Pilipinas, bagong muka, unity. Sigurado magugutom ang Pilipinas sa ganyang klaseng liderato. Bibitawan din nila yan. Tapos manunumbalik yung DDS, lalakas ang pwersa. Ngayon, kita mo, yung hindi naman DDS, yung dating minumura si Tatay Digong, si Sa, ngayon DDS na. Hindi ko po kayo iniisang tabi You are welcome sa mga DDS. Ang request ko lang, iingat na po tayo sa budel-budel. Lahat po ng sasabihin ng isang tao, titingnan nyo may ebidensya ba. Lahat ng sasabihin ng isang tao ay nagawa niya na ba. Para lahat ng pangako, binabasa nyo. Hindi madaling magsalita ang isang politiko, madaling magsalita ang isang vlogger. Ang tanong, nagawa na ba niya? Ang tanong, ano bang karakter nitong vlogger? Ang tanong, may ebidensya ba? Ang tanong, itong politikong to, may pangako, nagawa niya na ba dati? So, you are welcome, Sige. Pakita ng mga fist bump ng mga talagang datihang ng DDS at ngayon ay DDS na. O yung mga hindi DDS dati, welcome kayo. Kahit minumura nyo dati si PRRD, importante ngayon, suportado nyo na siya. Yun po ang tinginan dito, Importante, nagising kayo, ay, totoo nga pala, mas magandang leader to si PRRD. Yan. So welcome tayo dito. Okay, diretso. Katahimikan, kaugnay ng napapaulat na pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Sa isang pahayag, iginiit nitong patuloy itong nangyayari araw-araw sa lungsod ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Vice Kapal ng mukha, no? Araw-araw, patuloy na nangyayari. Inawat na yan ni BBM nyo, Yung presidente nyo, inawat na yan. Itigil nyo, divisive yan. Ang tanong, Sara, ba't hindi sila humihinto? Araw-araw sa Davao at sa ibang lugar. Ang kapal ng muka. Erlinda del Rosario. Maraming salamat. Kala mo mapagalitan. Erlinda del Rosario, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you po, Erlinda. Hindi kasi, parang tanga lang. Bakit sa Davao pa? Dapat tirisin mo yun, Sara. Sampalin mo na magkabila. Pang, ganun. Di ba? Sampalin mo sa kanang pisngi. Bakit? Anong issue kung sa kanan? Kasi, ito raw mas nakaka-insulto. Di ba? Pag sinampal ka ng ganun, ito yung Bible times. Pag sinampal ka pa ganun, insulto. Kasi di ba pag sinampal ka ng ganyan, sa kaliwaan tama Pero pag sinampal ka ng kaliwat kanan, insulto yun kasi ganun yun. Pang. Sampalin mo. I-fist bump tayo pala. Hindi. Ako naman, sang-ayon naman ako sa ginagawa ni Sara. Kung totoo Bakit? Ngayon, kung hindi nagsasabi ng totoo si Sara, di sabihin nyo sinungaling. Kayo mismo magsabi, huwag kayo magtago sa pantry. President, isa itong uri ng pananamantala sa kahirapan ng mga mamamayan at kawalan ng respeto sa karapatang magdesisyon ng malaya, walang takot o... Yung mga politiko na yan, wala talagang respeto yan. Maniwala kayo, walang yung mga trapo. Derechaan na po. Wag na natin ni Binbin. Hindi ko na lang sila papangalanan. Ang trapo is traditional politician. Walang respeto yan sa mamamayan. Sa totoo, mababa tingin nila yan dyan. Pag ikaw bumibili ng boto, I'll go straight to the point. Pasensya na kayo sa gagamitin kong words. Pag ang tao o ang politiko bumibili ng boto, walang respeto sa iyo yan. Ang tingin niyan sa iyo, tae. Pasensya na to, pero yun ang reality. Mababa ang tingin sa iyo niyan. Bakit? Nabibili ka 100 Ibig sabihin noon, bibiling ka niya ng 100. Pag nagkaroon ng tsacha, pag natupad ang tsacha, pagka yan
ay na halal, gagahasain ka niyan. Yun po ang totoo diyan. Oh. So para kayong ginawang prosti. Huwag niyo pong ibebenta ang inyong boto. Kay boto para sa eleksyon o boto para sa pirma, wag na wag. Impluwensya gamit ang salapi. Nababa Maraming salamat sa mga nagfi-fist bump ha. Ganun na rin po, wag niyo pong kalimutan na senyalis natin yung mga DDS pati sa manunood ng mga replay. Ala rin umano ito sa travel advisory na inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas dahilan umano ng mga insidente ng terorismo, krimen, armadong sagupaan at kidnapping. Panawagan nito unahing pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa pagpapapasok ng mga dayuhan sa bansa. Dapat din anyang ingatan ang saligang bata. May pasaring, no? Oh. Pwede rin ang pinapatukuyan dito. Unahin muna natin yung mga Pilipino kaysa yung pinapapasok nitong mga ICC. Mamaya pag-usapan natin yung ICC na yan, ha? Talagang matindi talaga. Tapos na sana to eh. Kaya ako alam nyo, naiirita. Magkano lang yung confidential funds? Nagagamitin naman para sa pagsugpo ng mga rebelde. Kinontra pa nila kay Sara. Samantalang sila hihingi ng 450 billion unprogrammed funds. Magkano ginagastos dito? 20 million kada distrito sa plebisito, sa pirma. Yan po ang sinabi ni Aimee. Bumilang kayo, ilang distrito yan? 20 million kapalit ng 20,000, 2,000 na pirma. Oh. So nasa 1,000 pesos yun kada pirma. Siyempre, mapupunta pa sa barangay captain, baka meron pa kay mayor, kay vice mayor. Pagdating doon sa pipirma, 100 na lang. Real talk po. Kasi pag kinumpute mo yung 20 million sa 2,000 na pirma, tigwa 1,000 pesos each kada pirma. Siyempre, may mapupunta sa kanila. Ganyang kagarapal yung mga yan. Oh. So magkano yun? Ilan ang distrito times 20 million sa buong Pilipinas? Tapos kukontrahin nyo yung may magandang programa para sugpuin ng rebelde, yung confidential funds. Kung hindi ba naman kayo nuknukan ng mga ipokrito-ipokrita? Kala nyo ang lilinis ninyo? Tapos mamimili kayo ng boto? Kung maka-condemn kayo sa tao? Asan ang proof mo? Si Aimee, pinsan nyo mismo nagsasalita. 20,000 yan. May video daw siya, may tape siya. Okay? Yung source ko po reliable ha. Hindi kung sino-sinong source yun. Let me repeat that. Yung source ko reliable. Hindi kung sino-sino yung source. Bakit? Pinsan yan. Kapartido yan. Parte ng unit team yan. Kapatid ng presidente mismo. Senador yan. Sige, pantayan nyo yung source ko. Hindi, source yan ng marami. Ibig sabihin, lihiti mo yung sinasabi ni Aimee. BBS Las Vegas, para sumaya ka ulit dahil naramdaman ko kanina ang saya mo sa mga nagbigay. Oy, thank you BBS Las Vegas, thank you sa kusang loob. Thank you. God bless. Hindi, masaya ako talaga kasi nagpi-peace bump yung mga taong bayan. At saka, buhay na ang DDS. Okay, thank you BBS Las Vegas sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Again, ayunan ko lang yung sinasabi ni Aimee. Pero hindi ibig sabihin, pinopromote ko sa inyo si Aimee ha. I will still stand na hindi ako pabor kay Aimee. I will not even vote for her sa Senado. Kinaklaro ko lang po. Kaya lang maganda yung pagbubuko niya sa pinsan niya. Diba? Ngayon, kung kayo ay maka-Aimee, bahala kayo. Problema niyo yun. Basta tatandaan natin, ang pagiging budel-budel, una kang nagkamali, okay lang. Pag pangalawa ka pang nagkamali, malala ka na. Isipin nyo lang mabuti yan.